Muntik na akong ipanganak sa loob ng kulungan. Taong 1973, kasagsagan ng batas militar, inaresto ang aking ina na nooy isang guro sa universidad. Pero dahil kabuanan niya noon, pinalaya siya alang-alang sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ang dahilan kung bakit Cara Patria o Bayang Minamahal ang aking pangalan. Pero hindi lahat ng ina, pareho namin ng kapalaran. 7 araw pa lang sa mundo ang sanggol na ito. Hinihele ng inang nagsilang sa kanya sa ilalim ng tarima sa loob ng isang selda. Good morning! Ang dokumentaryong Selda Inosente ang isa sa mga unang docu na aking isinulat. Tungkol sa mga ina na nagsilang ng sanggol sa loob ng piitan. Tungkol sa mga sanggol na rehas ang unang tahanan. Danica! Ang bigat! Ang batang si Danica sa loob na ng selda natutong gumapang at magsalita. Parehong nakakulong ang kanyang mga magulang. 2002 nang gawin ko ang docu na iyon. Makalipas ang 20 taon, may nagbago na nga ba sa ating mga selda? Tulad ni Danica, nakakulong din ang ina ni Belle, di niya tunay na pangalan. Pero di tulad ni Danica na lumaki sa loob ng kulungan, si Belle inilayo sa kanyang magulang. Her mother had a case and she was living in Baguio at the time, but her case was in Subic, so she was a single parent. So once she was arrested, the children were abandoned in Baguio. So the Baguio Social Services contacted us, and we were able to get And her brother from the social services in Baguio. And the mother started to attend regularly our Bible studies in Subic until she was transferred to Manila. 5 taong gulang lamang si Belle nang dalhin siya sa shelter na ito. Dinala siya rito matapos makulong ang kanyang inang itatago natin sa pangalang Joanne. Ilang years ka na dito sa POC? 5 po. 5 years. Natatandaan mo pa ba yung araw na dinala ka dito? Ano po, pagkatapos po ng birthday ko, dinala na po ako dito. Nasakit po kasi kasi po dati na kaya po natatakot ako na mawala si mami. Kasi po si Mala, bata po ko sila po nilolo ni mami, pati yung si kuya po yung nag-aalaga sa akin. Pero gusto niyo bang tumira dito noon? Ayaw ninyo. Kasi hindi na po namin makakasama si mami. Minsan lang po namin siya makita. Kaya nung una po, ayaw ko po talaga dito. Single mother ang nanay ni Belle, pero dahil bawal na ang mga bata sa loob ng kulungan, napilitang ilagak sa isang shelter ang bata. Sabi nga po ni mami sa akin, matanda na raw po si mami, kaya ito raw po yung safest place para sa akin. wala kayong ibang kapag-anak? Yun po yung sabi ni mami, sabi niya raw po, wala raw po kaming ibang relatives na pwedeng umano sa akin. Ang POCCH o Philippine Outreach Center Children's Home ay isang accredited NGO ng DSWD. Kumakalinga sila sa mga batang inabandona o di kaya'y nawalay sa magulang. 6 na taon na sa shelter na ito si Belle. 6 na taon na siyang malayo sa inang nakakulong sa piitan. Maayos ang buhay ni Belle sa shelter. Libre ang tirahan, pagkain, damit at edukasyon. Pero kumpleto man siya sa lahat ng pangangailangan, ang yakap ng ina sadyang hindi mapapalitan.
Eh, kumusta naman yung buhay mo dito sa POC? Okay naman. Ano, masaya ba? Malungkot? Ano? Masaya po naman. Masaya na malungkot. Oh, masaya dahil? Ano po, dahil dito ko po nakilala si Lord. Tapos po, tapos po malungkot kasi hindi ko kasama yung totoo mag. Anong wish mo? Anong gusto mo sanang mangyari? Ano po, sana po makita ko po siya ulit. Araw-araw. Sa isang banda, maswerte na rin si Belle dahil kahit papano, nakilala at nakasama pa niya ang kanyang ina bago ito nakulong. May mga bata kasi na pagkatapos isilang sa loob ng kulungan, hinihiwalay na agad sa magulang. Dalawang oras, ganito lang kaikli ang panahong nakasama ni Peter ang kanyang ina. Nung pinanganak ka sa loob mismo ng kulungan, tapos doon ka ba hanggang lumaki ka? Hindi. Hindi. Ano nangyari? 2 hours po. 2 2 hours old lang po ako dun sa kulungan. Tapos, diniretso po ako dito. Kasi po, abang nag-ministry yung POC, nakita po ako dun. Tapos, dinala po. So, nung nagkaroon ka na ng buwang at natuto ka ng magsalita, hindi mo nakasama ang mama mo? It was a case of his mother being pregnant when she went into jail. And I think his father was also in prison at the same time. Did have older siblings, but they were not in a position to help. There was nobody. 15 taong gulang na ngayon si Peter. Sa kanyang paglaki, halos wala siyang alaala ng kanyang ina. Mula sa kanyang unang salita, unang beses na natutong maglakad, mga house parent ng shelter ang kanyang nakasama. 5 taong gulang si Peter nang una niyang makilala ang tunay na ina. Nung 5 years old ka, paano mo siya nakita? Ano Bumisita kayo? Ano? bumisita po. Dumalaw po sa kulungan. Lumapit siya sa akin, sinabi niya, yung pangalan ko. Nagtaka ako na, bakit alam niya yung pangalan ko? Hindi ko naman po siya kilala ganun. Tapos na-realize ko na sinabi po ng head house, na mama ko daw po yun. Tapos doon po, nagkaroon po ako ng joy sa puso. Nakita ko po yung, first time na makita ko yung mama ko. 15 taong nakulong para sa kasong drugs ang ina ni Peter na itatago natin sa pangalang Esther. Wala akong kamag-anak dito. Ayaw ko rin naman ipaalam sa mga kapatid ko, magulang ko. Kaya akala nila patay na ako eh. Kasi pinatubo pa lang, akala nila patay na ako. Pangamba niya noon, paano ang kinabukasan ng dinadala niyang sanggol? Nakipag-ugnayan siya sa POCCH para kupkupin ang kanyang anak oras na ito'y maisilang. 2 buwan bago ako mga anak. Nakausap ko na sila. Wala. Siguro mga half an hour. Kasi pagkalabas, nahawakan ko lang siya. Kasi ang sabi naman kasi sa akin ni Pastora na anytime na gustuhin kong kunin yung bata, walang problema. Makukuha ko siya. Ang akala noon ni Esther, hindi na niya muling makikita ang anak. Pero sa kabutihang palad, binisita siya ng mga social worker kasama si Peter. 2 months hanggang sa naging 5 months, 6 months, 7, ganyan. Hanggang sa naging 2 years, binibisita nila ako. Iiwan siya sa akin. Siguro mga ilang oras, pagtapos na nilang mag-ministry, saka nila kukunin sa Kaya nag-stay sa akin ng medyo matagal-tagal. Masaya, pero pagkaalis niya, malungkot na ako. Very na ako. Na hindi ko na alam kung tatakas ako, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakas. Gusto ko talagang makawala sa lugar na yun. Gusto ko magkita kami, magsama, magkaroon ng maayos na buhay. Noong 2018, dininig ang kanyang mga panalangin. Nakalaya si Esther. Binalikan niya ang anak,
Pero hindi siya pinayagang makuha agad si Peter hanggat hindi pa maayos ang kanyang buhay sa labas. Hindi ko alam kung paano kung pamumuhay ko eh. Pero alam ko na maaging maayos sila. Nung lumabas ako, diretso ako sa Olongapo. Na tinignan ko kung ano sitwasyon niya. Okay naman, maayos naman lahat. Kaya panatagal loob ko. Hanggang sa inano ko yung sarili ko kung paano ako tatayo mag-isa kasi sarili ko munang inasikaso ko. Ngayong taon, inaprubahan na ang Parental Capability Assessment Report o PCAR ni Esther. Anumang oras, pwede na niyang makasamang muli si Peter. Handang-handa akong pagsisikapin ko. Ano't ano man makakaya ko. So, siya na ang naging buhay ko. Nag-usap kami, tapusin niya daw muna yung grade 10 niya. Sige, sabi ko kung gusto mo. Kaya kung gusto mo naman dito na mag-aral, walang problema. Love you. Si Peter at Belle ay dalawa lamang sa mga batang napilitang mawalay sa ina dahil sa pagkakakulong ng mga magulang. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, mahigit 1,000 babaeng buntis ang nakakulong sa kanilang mga pasilidad. Ayon naman sa Correctional Institution for Women, sa ngayon may 2 buntis at 4 na sanggol silang kinakalinga sa loob ng kanilang mother's ward. Pag dumating dito ang PDL at dito siya manganganak, pagkapanganak, ini-encourage yung breastfeeding. And the babies are allowed to stay with the mother for 1 year, maximum. We have a mother's ward here. Pag dumating yung PDL na buntis, doon na kaagad sila hanggang makapanganak sila, hanggang ang baby nila ay kunin na sa kanila. Isinusulong ng pamahalaan ang breastfeeding, kaya pinapayagang manatili ang sanggol sa loob ng kulungan ng ilang buwan kasama ang kanyang ina. Pero may limitasyon ito. Di tulad noon na may mga batang lumalaki sa loob ng kulungan, ngayon hanggang 1 taon na lamang pwedeng magsama ang sanggol at ang inang nakakulong. The DSWD, of course, supports the DOH advocacy on the promotion of breastfeeding. But then again, tinitignan din natin kung ano ba yung circumstances nung person with deprived of liberty, gayon din ang kanilang anak, dahil laging isinasang-alang-alang ng DSWD being the lead in social protection and child protection yung tinatawag nating best interest of the child. Pag sinasabing best interest of the child, hindi lamang po natin tinitingnan yung circumstances ng mga magulang, tinitingnan din natin yung environment na kung saan doon lumalaki yung mga bata. And of course, tinitingnan natin at sinasang-alang-alang yung kanilang karapatan, yung kanilang interes, at paano mahuhubog yung kanilang pagkatao with the environment that they are currently in. Bago kami naghiwalay ni Belle, isang sulat ang iniabot niya sa amin, sa pag-asang makararating ito sa kanyang ina. Nakipag-ugnayan ang Caradocs sa Women's Correctional. Sa araw na ito, hindi lang sulat ang personal niyang maibibigay sa ina, kundi ang mahigpit na yakap na matagal na niyang ipinagdarasal.
kuya kasi lagi ko nakikita. At the same time, lagi ko siyang natatawagan kasi siya anytime eh. So nakakasunod kami sa schedule ng tawag, matatawagan ko siya. Unlike po sa kanya, pag oras na ng out niya sa school, wala na kaming tawag. Hindi ko na siya matatawagan. So like maghihintay ako kung kailan holiday. Lumaya, iisip ko na lang na katabi ko yung mga anak ko, gigising ako, katabi ko yung mga anak ko. Mabuo na kami para maging pamilya ulit kami na kahit wala silang tatay, kahit kami lang. Ngayon may baby na si kuya, may asawa na. Kahit kami lang, okay na kami. At least meron na akong masasabing pamilyang mabubuo ko paglaya ko. Ano, 45 lang ako. Lumaki man at nawalay sa mga ina sina Peter at Belle, matayog ang kanilang pangarap para sa kanilang mga ina. Papakita ko sa kanya, pag hihintay na sa akin, gano'n, mapapakita ko rin sa kanya na may hawak na kaming diploma, gano'n. Ay, pwede na kaming umunlad, gano'n. Ano ba gusto mong maging paglaki mo? Lawyer. Kasi gusto ko makatulong sa mga tao katulad ni Mami. Kalinga ng magulang ang pundasyon sa paglaki ng isang anak. Sa maraming mag-iinang nasa ganitong sitwasyon, sana dumating ang araw na magkasama rin sila ng tuluyan, nang walang anumang rehas na namamagitan. Ako po si Cara David, ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.